Alam mo kung bakit ka linoko? Kasi OFW ka. Ayan ang may sala. Paano? Di mo nabigyan ng oras eh. Hindi mo nabigyan ng presensya. Nahanap yung yakap mo, hindi mo mabigay. Andun ka kasi sa kabilang paning ng mundo. Tatandaan mo, kung pera lang talaga ang pinaka-importante, then they should not have betrayed you. Kung pera lang talaga ang basihan ng kasiyahan, dapat andyan sila and they will never dare to double-cross you and stab you in the back. Pero bakit nangyayari? Kasi kailangan ng presensya mo eh. Paano? Masyado ka nalulun sa pera. Paano masyado ka nalulun sa pagtulong? Paano? Talagang sinasagad mo yung sarili mo. Tingnan mo, wala ka tuloy masimulan sa Pilipinas. Hindi ka tuloy makapagnegosyo. Ang ending, lagi kayo magkalayo. At ang ending, dahil may lumapit na mas gwapo, hindi wow, tapos may oras para sa kanya, tingnan mo, babay na tuloy. So ano ang dapat mong gawin? Tatandaan mo na ang buhay ay hindi lamang para sa pera. Ang buhay ay kailangan din ng presensya, oras, relationships. Napaka-importante na mapakawalan mo ang trabaho mo yan eventually. Siguro naman ang destiny mo ay hindi ganyan. Tandaan mo na napakadaming kapalit ng trabaho mo dyan. That is why you have to start working on your freedom para hindi kompromisado ang mga relationship mo at mabigyan mo ng oras ang pamilya mo. Dahil kung pera lang ang usapan, walang iwanan. Pero tingnan mo, linoko ka, di ba? Kamusta mga kabaro at kabayan? Mixosi here, author, entrepreneur. At pag-usapan natin, bakit nga ba iniiwan ng mga seaman, ng mga OFW, ng kanilang mga asawa? Mababalitaan nyo to. Naku, tumingin ka sa Rapid Tulpo, napakadami. Alam nyo, nung umuwi po ako, nalaman kong may lalaki po pala siya. 2 beses daw po itong nagloko sa kanilang relasyon. So what is cheating? Cheating is also known as infidelity. Dishonesty. Nangloko ka ng iyong partner o nagkaroon ka ng relasyon dun sa hindi mo naman asawa. Naayos ko yung cabinet. Dad! Please, naayos ko yung cabinet. Alam mo, hindi ko ito malilimutan. May lumapit sa akin dyan na seaman. Sabi niya, hindi ako makapaniwala, Sir Mix. Kapitan ako ng barko tapos pinagpalit ako ng asawa ko sa tricycle driver. Tinitignan ko si kapitan. Makisig, pogi. Tapos pinagpalit sa tricycle driver, minsan hindi mo maintindihan. Here lies the point, kabaro, kabayan. Ito ang talagang masakit. Ang buhay kasi, hindi lang talaga yan tungkol sa pera. Minsan ang akala natin, dahil mapera tayo, hindi tayo iiwan. Minsan, tinitake for granted natin ang ating mga relationships. At okay lang na habang buhay tayo nasa abroad kasi nakakapag-provide naman tayo. Hindi natin alam that the human experience is not just all about money. Money is important. It is essential sa panahon ngayon. Pero kung dahil sa pera hindi kayo magkasama ng iyong asawa, dahil sa pera hindi mo siya mayakap, hindi mo man niya lang mabigyan ng oras. Tapos nagtataka ka bakit ka iniwan. Alam mo talaga may kasalanan dito? Yes, kasalanan ng asawa. Ba't siya nagloko? May control naman siya dyan. Kinasal na kayo eh. Pero you cannot remove the blame from you. You are also at fault. And you know why? Nagsimang ka kasi. OFW ka kasi. So remember that the life of the OFW, of the seafarer, must be a temporary life. You shouldn't be spending the rest of your days dyan sa kabilang parte ng mundo. Liberate yourself from your job. Umalis ka na dyan. Magnegosyo ka na. Because that is the only way for you to complete all of the aspects of life. Na nabibigyan mo ng oras ang iyong pamilya, na may pera ka. At andito ka sa Pilipinas, kasama mo ang mahal mo sa buhay. Dahil tatandaan mo, money is important, but so are your relationships. You shouldn't be trading your relationships for money. Use your money wisely, grow it, para hindi makompromiso ang mga relasyon mo sa buhay.